A day in my life dito sa Hong Kong. Andito na nga pala kami ngayon sa my bus station at nag-aantay ng bus nila. At may mga iilan din po pala na nagtatanong sa akin kung paano nga ba yung naging process ko at magkano yung nagastos at ano nga daw ba yung naging agency ko. At dahil di ko kayo masasagot isa-isa ay dito ko na lang kayo sasagutin. Bawat aplikante ay magkakaiba po yan ng ginagastos. Brief context lamang, magdadalawang taon pa lang ako dito sa amo ko ngayon. Ang naging process ko nga pala ay medyo madali lang dahil direct hire ako. Yung kumuha nga pala sa akin ay siya na din yung nagbigay ng agency ko. Ang naging agency ko nga pala ay Speed. Para sa full details ng agency ko ay mag-comment lamang kayo at isesend ko sa inyo. Pagdating naman sa mga ginastos ko, ang sasabihin ko lamang ay yung mga naging karanasan ko. Mag-umpisa naman po tayo sa placement fee. At dahil nga direct hire ako, wala po akong binayaran na placement fee. At nagbayad lamang po ako ng medical training, nasa 20k ata yun. Dahil 2 beses po kami nag-medical. Bago po kasi makaproceed sa mga ibang process ay kailangan po munang maantay yung result ng first medical para po masigurado na fit to work. At syempre, kailangan din po nating maipasa yung training para po mabigyan po tayo ng NC2. At take note, hindi lang po yan yung gagastusin nyo, pero syempre, hindi pa kasali dyan yung pagkain mo, yung pamasahe mo, at ibang pangangailangan mo habang nag-a-apply ka. Kung gusto mong magtrabaho dito sa Hong Kong, kailangan ready na ang passport mo at syempre fit to work na ang katawan at isip mo. Huwag kang mag-alala sa magiging proseso kasi agency na ang magsasabi sa'yo kung ano yung sunod-sunod na gagawin mo. Isang paalala lang pag nag-apply ka dito sa Hong Kong. Bilang domestic helper ay walang salary reduction, hindi rin kailangan ng mataas ang pinag-aralan mo at syempre kahit hindi pang Miss Philippines ang ganda mo. Charot. Mahirap ang trabaho dito, normal lang na nararamdaman mo na natatakot ka dahil baka hindi ka swertehin sa magiging amo mo. Pero alam nyo, naniniwala ako sa lahat ng bagay, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kasi alam nyo, pag andito na kayo, hindi ka na kakabahan kasi magfo-focus ka na lang kung paano lumaban sa hamon ng buhay. Tandaan mo, pagiging katulong man ang trabaho mo, nakakatupad din naman ng mga pangarap to. O siya, kung may mga bagay man na hindi ko nasagot, i-comment nyo na lang. Thank you for watching!